So good morning mga lods. So nandito tayo ngayon sa Castillejos, Zambales, kung saan matatagpuan ang mansyon ni Ramon Magsaysay o yung tahanan nila ng ika-13 Pangulo ng Pilipinas. Yan. So ngayon guys, nandito tayo sa labas. So subukan natin pasukin ngayon mga lods. So let's go, puntahan natin. So ayan, dito yan matatagpuan sa Castillejos, Zambales. Yan yung mansyon ni Ramon Magsaysay. Sa pagpasok ng entrance, ito yung makikita nyo mga lods. Yan. So ito yung historical marker, tahanan ng mga Magsaysay. Sa bahay na ito, ginugol ni Ramon Magsaysay, ika-7 Pangulo ng Republika ng Pilipinas at kilala sa taguring Dagay. Ang mabungang taon ng kanyang buhay, ipinamana niya ang mga katangian ng masikap na paggawa sibiko. Yan mga lods, ito yung historical marker na nakalagay dito sa bungad sa entrance. So pagpasok natin mga lods, ito yan. Excuse me. So yan ang makikita rito. So ito yung tahanan. So paalala, reminders guys, pagka pumunta kayo rito sa mansyon ni tahanan ni Ramon Magsaysay. So yan ang paalala, reminder. So ikutin natin mga lods. So yan, makikita. So ito, ito yung baril. Kasi ang Logs region, ito yung taga dito siya, Perfect. Baluan. Ito yung video. Opo, sige. So yan, ito yung tour guide mga lods. So ito yung boat turnout. So dati 2 million pa lang to 3 million. No, hindi pa katulad ngayon na 16-15 million yung boat turnout. So yan, ganyan pa lang kaliit yung registered voters. Yan. So ito, gamit niya original, no? Ah, So okay. yan, may Barong Tagalog. Ano yung significance ng Barong Tagalog kay Ramon Magsaysay? Kasi siya po ang unang presidente gumamit ng Barong Tagalog sa oath-taking. At siya rin yung naggawa sa Barong Tagalog as official wear sa government. Ah, okay. Kaya hanggang after niya, yun, naging Barong Tagalog na lahat ng suot ng mga presidente. Ng mga presidente. So, Ng sila mga man mga taking nila. So yun, makikita nyo ang tangkad niyang tao, 5'11", ang height niya, 5'11". So pinakamatangkad ng presidente natin up until today, si Ramon Magsaysay. No? So even though na matangkad siya, maliit naman ang size ng sapatos, ng shoe size niya. No? Ayan, makikita niya. Yan, size 8 lang. Yan, size 8 lang yan. So ito, pero nung panahon niya, ayan, may signature ni Ramon Magsaysay. No, in pera. Okay. Yung mga fashion dati, bumabalik lang din ngayon eh. Pabalik-balik lang. Oo. Oo, yan. Ito naman, ginamit ni Ma'am Luz Banzon, no? Sa OTP. Mrs. Oo, First Lady Luz Banzon. First lady, kasama ni Ramon Magsaysay. Matangkad din yata. Ano, maliit sa kanya. Typical Filipina height, no? 5'6". So ito, replica ng opisina niya sa Malacanang. Ah, ito. So, pwede kayong umupo dyan kasi ang original artifact lang natin na hindi natin pwedeng i-touch, yung wooden nameplate. Ah, Original okay. yan.
And then itong presidential seal. Pero the rest, replica, pwede rin mo po mag-picture. So, dito pwede mo po or doon. Kahit saan po dyan. Okay, okay. One So, yeah. picture. So, ito yung... No? So, mga pictures. Ambassadors, ambassadors. Okay. So, itong table, iniikot-ikot yan ng mga bata, pero ito yung summarize ng achievement ni Ramon Magsaysay during his administration. So, i-highlight natin yung mga achievement niya. Una-una, no, kilala si Ramon Magsaysay bilang presidente ng masa or idol of the masses, man of the masses. Bakit? Kasi siya yung kauna-unahang presidente na nagbukas sa Malacanang sa public. So, yung mga tao, pwede pumunta sa Malacanang. Na bakit niya ginawa? Kasi gusto niya marinig yung mga complaints sa mga tao nang siya mismo ang nakikinig. No? So, pangalawa, sa edukasyon naman, ang pagtuturo ng buhay at mga nagawa ni Dr. Jose Rizal, yung life and works of Dr. Jose Rizal sa college, panahon niya na naging batas. So, naging mandatory siya hanggang ngayon sa college education. So, yung sa communism, yun yung parang talagang eager siya, natapusin ng communism dito, no? So, nung panahon niya, si Luis Taruk, isa sa pinakamataas na leader ng communist group dito, panahon niya nung sumurrender through dialogue sa mga conditions. No? So, yung mga sumusubong rebelde, binibigyan niya ng lupa na located minsan sa Palawan at Mindanao. Yun. So, yun yung ilang highlight natin. Pinaka-highlights yan. Oo. Pero may isa pa tayong legacy niya na sa third gallery niyo makikita. Okay. Okay. So, ito, footage ng election at no oath taking. No? Ayan. Mabuti may ma-restore pa sila. Tagal din. Opo. Dami siyang ano. So, yan. Sino ba sinundan ni Ramon Magsaysay? Si After LPG sa Quirino, Ah, Ramon LPG Magsaysay, tapos si Garcia. Garcia. Tama. Okay. So, sa second floor naman, natin, hindi na tayo pwedeng umupo kasi original artifacts na. Okay. So, ito naman yung ayos ng bahay nila. Second floor. Saka yung kwarto niya nung bata siya. Original na rin niya nung bata siya. So, doon tayo mga load sa second floor. Mga original artifact daw ng mga nandito. So, hindi siya pwedeng galawin. Or hindi siya pwedeng hawakan. Dahil mga original artifact na ang nandito mga loads. Yan. Dito sa second floor. So, pati yung original bed, na-restore natin. So, ito yung original bed niya nung bata siya. Okay? Nung bata siya. Ayan. Okay. Ayan, ang bed. So, ito mga lods, yung original bed ni Ramon Magsaysay nung kabataan niya, nung bata siya. Yan. So ito, mga gamit niya sa pangangabayo. Mahilig mga bayo ang presidente, pastime niya. So ang pangalan ng kabayo niya ay Victory. O bakit niya Victory? Kasi wala pa siyang talo sa election. From Congress to Presidency, hindi siya natatalo. So ayun, may plan siyang diulit po. So dito, pwede ko yung kasi terrace lang naman to. Sinasarado lang namin siya kasi gawa sa mga bata. So pwede